isang siyudad na may 12 milyon residente at libo-libo ang walang trabaho, nagiging desperado ang mga tao sa paghanap ng paraan para kumita ng pera. Para may magpagkain sa kanilang mga pamilya ay kumakapit sila sa patalim, naghahanap buhay sa maling gawain. Ngunit hindi lahat ng masasamang loob ay gipit o walang choice. May ilan na minana ang kanilang hanap buhay. Hindi sila laging gutom o mahirap. Sila ay naging kriminal dahil ito ang inaasahan sa kanila ng kanilang pamilya at komunidad. Naging kriminal sila dahil doon sila magaling. Ay, ganito! Pira na! Well, hindi lahat magaling. Isa pa! Isa pa! Dali mo yan! Layos ka para sa'yo eh. Ganun tatlong bugok. Ano? Palpak na naman kayo, ano? Carlo, kasi tumakbo eh. Toro? Okay ka lang? Okay lang po, Kapaing. Eh, masama lang talaga yung pakiramdam ko eh. Kung wala akong lagnat, binugbog ko yung babae na yun eh. Babae, bumugbog sa'yo to! Tay, huwag niyo naman lakasan. Baka mamaya marinig pa ng iba eh. Ano? Napaka-defensive mo. Eh, bumalpak kayo, di ba? Wala kayo na pala. Oh, asan? Ikaw, Toto, pag nagpapabugbog ka, pag sinusuntok ka, hablutin mo yung relo. Ngayon, kung sisipa ka, yung sapatos ang hablutin mo. Ikaw naman, kung tatakbo ka, pang-upload ka kahit anong pwedeng uploadin. Sombrero, wig, o kaya hairpin. Kaya lang hindi abot. Oh, nabalot. Bahan nyo na yung mga yan. Balot, oh. Mukhang tiba-tiba kayo, ah. Mga brand nyo yung mga yan, Tay. Nasipat namin sa QC. Ayos. Ayos. Mga brand new lang yan. Hindi na lang yun. Eman. Oh, sila ang gayahin ninyo, sila balot. Sigurado sila na naman ang pinakamalaking dilihensya. Kayo, lalo na ikaw, Eman, mag-apprentice na lang kayo sa kanila. Mag-improve pa kayo. O, sige na, magpahinga na kayo. Eman, diretso sa bahay, huwag na tumambay. May naisip ako ah. May naisip akong plano. May naisip ako kay sila balot, hindi nila maisip to. Magpapanggap tayo multo. Okay? Magpapanggap tayo multo, tapos dapat yung costume dapat kumpleto. Pati dugo, pati yung mga puti-puti. At tapos, tatakutin lang natin yung target. Tapos sa suot mo ang takot niya, sigurado kakaripas siya ng takbo. Oh. Teka, paano natin makukuha ang gamit nila kung kakaripa sila ng takbo man? Hindi. I mean, sa sobrang takot nung target, siyempre maninigas siya. Tapos kukunin natin yung gamit at saka siya kakaripas ng takbo. Ganun. Oh, ito na pala yung dream team eh. Number 1 na naman sila ni Balot, oh. Sa susunod na linggo, ha, dapat mas malaki pa nitong bigay ninyo. Huwag ka kayong tatamad-tamad. Madala mo nyo namang na marami tayong kakumpetensya. Boss, sila Eman, hindi mo pa nababanggit. Hindi, babawi na lang kami next week, Onyo. Never pa nga kayo nakapagbigay. Alam mo, kung ako lang masusunod, tinanggal ko na kayo dito sa listahan. Tanggalin mo na, boss. Hindi, magantay lang kayo. Magantay kayo lahat.
Sigurado, next week, number 1 na kami. Kailan kahit nasa panghuli kayo. Basta hindi lang kayo zero dito sa listahan ko at matutuwa ninyong ama ninyo. Ano? Next week uli. Kayong tatlo, maiwan kayo dito. Migoy. Ito si Eman, anak ko. Si Carlo, si Toto. Si Nicoy, bago lang siya dito. Anak siya ni Canardo, yung dati nakatira dyan sa kabila. Mabait yun. Pinapakopya ko ng exam nung bata kami. Hello? Si Nicoy, ang bagong miyembro ng grupo ninyo. Ha? Anong pinagsasabi mo, Tay? Eh, mukhang kailangan nyo na talaga ng bagong miyembro. Ilang taon na kayong hold-upper. Pero kahit kailan, hindi kayo umangat. Kahit pambili ng isa, wala kayo eh. Pero Kapeng, sa buong kasaysayan ng mga kriminal sa Barangay Usay, wala namang grupo nagkaroon ng 4 na members. Never. Oo nga, Kapaeng. Isang grupo, 4 na membro. Ano to, basketball? Tay, hindi na namin kailangan na isa pa membro. Nilalagnat nga lang si Toto, kaya hindi kami 100%. Pagka maisip, pakiramdam niya, arangkada na uli kami. Ano nga arangkada uli? Kailan ba kayo marangkada? Puro kayo kapalpakan eh. Basta, isama ninyo si Nicoy. Salamat po. Tingnan mo na, kahit upuan sa pas, walang pangapat. Abnormal naman kasi talaga yung grupo na apat eh. Okay, Nicoy. Doon ka umupo sa likuran. Para kunyari, hindi mo kami kilala. Sige, sige. Paano gagawin natin dyan, Eman? Mukhang pabigat lang sa atin yan. Oo nga. Tsaka sinasabi niya na pa-research ba? Woo! Ilan? 3. Ano to? Sabi nyo kanina, 3. Ayan, 3 yan. 100 ang isa, 300 lahat yan. Ha? Ano? Diyos, 100 isa? Oo. Hindi naman kami bibili ng Diyos ah. Tsaka kala namin kung doktor ka eh. Eh wala na. Tinusok ko na yung straw eh. Saka di ko na may babalik yan. Kailangan bayaran nyo yan. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ikoy, gusto mo sumali sa grupo namin, di ba? Oo. 300 membership fee. Ha? Dali na, 300! Meron ka ba? Oo, meron. O, ito. Paano yan, Eman? Miyembro talaga siya ng grupo natin? Hindi ah, kunwari lang yun. Buti raw, tiuto siya. Para! Uy! Huwag mo sanang mamasamay yung sabihin ko, ha? Pero di ba lumang diskarte na yung pagsindak, tsaka yung mga paghablot ng sombrero sa bus, luma na yun eh. Meron akong bagong plano, bagong diskarte. Kikita tayo na malaki, sigurado ako. Migil ka nga. Manahimik ka dyan, wala kang ang alam eh. Alam nyo kasi, hindi na usap ang hold up yung paninindak eh. Lalo kung hindi naman natin kayang panindigan. Ba't naman nila ibibigay yung gamit nila kung di sila matatakot? Oo. Bilin lang natin, bilituhin. Alam mo, maganda pa yon, safe, walang masasaktan. Ano yung babaeng yun? Mukhang maayos yun na target. Subukan ko? O sige, pero pag pumalpa ka, huwag mo na kami kukulitin ha. Tanda mo, wala na iba kukuha ang grupo sa'yo. Kaya kung gusto mo maging tunay na miyembro ng grupo namin, dapat makuha mo lahat gamit niya. Eh, sige, nood kayo. Tinan mo, kakausapin niyo yung babae para ibigay yung bag niya. O di hindi hold up yun, limos yun. Palpak yan, tingnan mo. 5 minutes, pustahan tayo. Ako sa tingin ko, magtatagumpay yan eh.
Kasi nakikita ako sa kanya lahat ng senyales na magaling na hold-upper. Ano? Saan tayo? 50 oh. Renta. Okay, kasa. Oh, okay ba? Oh! Gusto ko na kuha ng upuan. Yan, tabi ka lang sa amin, hindi ko eh. Oo, dyan. Apat kayo? Bakit? May problema ka? Magtatanong lang. Alam mo, Nikoy, hindi ko alam kung paano mo yung ginawa yun, ha? Pero kung ituturo mo sa akin yun, gagawin kita kanang kamay ko. Ituro mo sa akin mga nalalaman mo. Ituturo ko sa iyo mga nalalaman ko. Talaga? Oo. Ano ba nalalaman mo? Malaki talaga ang potential nitong batang. Malaki pera, kinita ako dahil sa'yo. Renta? Paano mo nagawa yun, ha? Bukod sa makinis mo mukha, tsaka matigas mo muscle, paano mo nalinlang yung babae? La, ano yon? Simpleng ano lang yon, hypnotism ang tawag. Walang violence, tsaka hindi kayo kailangan mabugbog. Maraming salamat sa inyo ha. Alam nyo, pinapangako ko. Gagalingan ko pa. Siguro, 1 linggo, number 1 tayo sa Barangay Husay. Yan. Yan talaga ang gusto ko. Malamangan niya sila balot. Ano ba kwento doon na balot? Balita ko, mas magaling daw yung kay Kapaing. Kalokohan. Si Kapaing pa rin ang pinakamagaling na kriminal sa Barangay Husay. Wala nang gagaling kaysa sa kanya. Mula noon, hanggang ngayon. Hindi mo ba alam yun? Silang tatlo nila, ni Mang Alex sa Ninong Jack. Tumitira ng bangko yan, hindi pa nahuli yan, maski isang beses. Ba't gano'n yung kumakalat na mas magaling daw si Balot? Alam mo ba yung kwento nung naglalakad na Santo Niño? Yung sa simbahan ng Sampaloc? Oo, yung umaalis sa gabi, tas bumabalik na umagahan. Di ba naghihimala daw yun? Dinadayo yun, di ba kasi nakagamot? Hindi totoo naglalakad mag-isa yun. Ninanakaw lang ng tatay yun kapag ka nalalasing. Tapos sinusoli rin pagka nahihimasmasan. 2 dekada niya ginagawa yun. Ni Misa, di siya nahuli. Ganun kagaling yung tatay ko. John! Yan. Hoy! Kutsara! Dito na. Sige. Dara tayong pagkain to. Yan, dito. Tagal ako hindi kumain ng ganito eh. Ito na, kawanin ko yun. Sige. Yan. Kayo muna. Ha? Man, si Kapaing, ano ba bagong ginagawa ngayon? Hindi ko alam. Hindi naman ako sinasama ni tatay sa mga trabaho niya eh. Baka sinasama lang nun yung mga nasa tuktok ng grupo. Kahit isa, wala kang alam. Wala nga. Alam mo, Nico parang tayo mag-isip eh. Kailangan nga palitan yung mga diskarte ngayon. Meron ako naisip maganda plano. Wala pa nakakaisip nito. Ang palagi ko, ito na magiging solusyon para maka-hold up tayo ng marami. Papapagap tayo multo. Multo? Oo! Magbibis tayo multo, tapos tatakutin natin yung mga biktima hanggang sa ibigay nila yung gamit nila. Oo. Ang palagay mo? Ako nakaisip nun. Hindi ba masyadong hassle na yun? Siyempre, mahirap. Magbibihis pa tayo ng multo. Matagal yun eh. Marami pa namang ibang diskarte na pwede natin gawin, di ba? O, yan na ko. Ay. Alak niyan! Oh. Yan. Okay. Alam mo, Nico matagal na namin pangarap na maging number 1 na hold-upper sa Barangay Husay. At ngayon kasama ka na namin, makakamit na namin yun. Natin. Sorry, natin! Atin! Abot mo sa akin bag mo.
Hindi libre to ah, may kapalit to. Oo, nabilisan mo, baka makalata pa eh. Uy, mamaya ah. Sige. Ba't ang tagal mo? Miss na kita. Dalawa ba yung gamit ko? Mm. Uy. Ano yung problema? Hindi ba umipek yung ginawa natin kanina? Effective. Sobrang effective nga eh. Kahit siguro nung sabihin ko, may iniwala sila eh. Alam mo ba gusto nila magpanggap na multo para makapang-hold up? Ganun sila katanga. Eh, ba't mo kasi pinapagtsagaan yung tatlong yan? Kailangan kong mahuli sa akto si Kapaeng para mapakulong ko siya. Pag napakulong ko siya, madadali yung promotion ko. Kaya kailangan kong tulungan yung tatlong yun para umangat yung grupo namin para mas magtiwala sa kanila si Kapaeng. Hindi ko alam kung paano kong gagawin yun. Uy! Tutulugan mo ako? Hindi. Nga pala, kailan mo ako matutulungan doon sa sinabi ko sa'yo? Amen. Yung sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng pera, di ba? Para mabayaran ko na si Badjaw. Ayoko kasi umabot pa dun sa punto na pupunta pa si Roy Bulag dun sa bahay ko para maningil. Ay, bakit nakikita mo? Bakit di ko humingi sa mga kliyente mo? Hindi nga kasi sapat. Nabibilog ko nga sila, pero para sa ganong kalaking pera, Kasi manghihirap ng gano'ng kalaking pera eh. alam mo naman na sa akin na lang umaasa mga kapatid ko dun sa probinsya. Hindi ako papayag na maging sila sa pag-aaral. Tsaka nagpapagawa na rin ako ng bahay. Laking gastos doon. Up and down yun. Dahil mong problema. Uwi ka sa probinsya. Di mo ba kilala si Badjaw? Hindi nakakalimot yun ng utang. Naku, papasundan niya ako kay Roy Bulag sa kung saan lupalop ng Pilipinas. Baka maglagay ko sa pangalib mga kapatid ko. Hello, Marga. Yes po. Meron ako dining item na ginto. Mukhang mamahalin. Kaya lang hindi ko lang kung saan ko ibibenta. Ba't di nyo na lang po ipasangla? Naku! Baka hindi kayang bayaran ng sanglanan Ang sabi ni Nino marami ka raw kilala dyan sa Maynila. Baka naman pwede mo kami tulungan. Sige po subukan ko. Ano po ba item? Isisend ko na lang sa'yo sa FB. Pwede ba kitang iyan? Sige po. Oh, mokong. Dili, tanglinaw. Bilis. Bata, naanto ka? Hindi ba ako? Naanto ka eh. Hindi nga eh. Tumingin ka sa mata ko. Aantukin ka. Aantukin ka. Aantukin ka. Nakikita mo to? Ganda, di ba? Tignan mo lang ng mga mata mo, ha? Yan. Hoy! Yari. Ano ba, di palpak? Wala namang sense ang kwento mo eh. Sa ngayon, 10 million ang halaga nito.
10 million? Saan mo nakuha ang picture na to? Eh, sinend nung kakilala kong magsasaka na hukay daw nila sa probinsya eh. Teka lang, 10 million? Oo. Pero quiet ka lang. Huwag mong sasabihin sa mga kakilala mo kung magkano ang totoong halaga nito. Bibilhin ko ito sa kanila ng 1 million at ibebenta ko ng 10 million. Huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng maraming mamahaling alahas. Teka lang, 10 million makukuha mo, tapos bibigay mo lang sa akin alahas. Anong gusto mo? 1 million. 1 million? Grabe ka. Oh, grabe naman. Eh, kung ibebenta mo naman pala ng 10 million, eh di may 9 million ka pa, di ba? Eh, kung ayaw mo, eh di maghanap na ako ng bagong buyer. Hindi, sige. Sa'yo ng 1 million. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Makakarating ba sila sa isang araw? Sabihin ko. Yes! Mayaman na tayo, my loves! Mayaman na tayo! Hello? Yes. I will need 1 million pesos this Wednesday. Pakirede na lang. I will get it at 2 p.m. Thank you. Okay na po kayo, sir? Oh. Nay. Bahala ka. Gusto mo bang mamatay sa gutom? Chicharon? Nay naman eh. Di ba bawal sa inyo yan? Naku! Oo nga pala, wala sa isip ko. Hindi pa kami pinapasweldo ng amo ko eh. Balikan na lang next week. Iba yung narinig ko eh. Balita ko ang laki na natalo mo sa tongits yung isang araw. Baka naman pwedeng sabihin mo kay Badyaw next week na lang ako magbabayad. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Nakita naman niya nanay ko, oh. Malubay yung lagay. Wala na nga akong pambili ng gamot. Nanay mo, masamang damo yan. Matagal pa yan. Ikaw, kapag hindi ka nakabayad kay Badyaw, baka mauna ka pa sa nanay mo. Next week na lang. Sige na, promise. Magbabayad ako. Bakit hindi ikaw mismo magsabi kay Badyaw? Total, kinukumbida ka naman niya sa talya. Ngayon? Ako, hindi talaga pwede. Walang kasama nanay ko. Eh, kung gusto mo, pumunta ka kay Badyaw. Sasamahan ko na ng nanay mo. Akala ng karamihan ay kaya tinawag na bulag si Roy ay dahil bulag ang isang niyang mata. Pero ang totoong dahilan kung bakit siya tinawag ng bulag ay dahil binubulag niya ang mga hindi nakakabayad kay Badyaw. Nay, alis muna ako. Bye, Aling Nene. Huwag kang mag-alala, Nikoy. Huling araw na to ng pagiging pulubi natin. Bukas na bukas, kasi mo gusto kumain, kakain tayo. Talaga, may plano ka? May naisip ako, kikita tayo ng malaki ngayong gabi. Na-replay ko lang ay. Na-imagine ko na sa utak ko kung ano mangyayari. Magiging alaman tayo. Kaya itong hold up na to, magiging pinakamalupit na hold up sa saysay ng hold up. Okay. Oh. Busog ako? Badyaw, hihingi sana ako ng palugit eh. Ito naman. Nung nanghiram ka sa akin ng pera, ang sabi mo, kailangan mo kasi nasa ospital nanay mo, ipapagamot mo. Ako naman, pinahiram kita kaagad. Pero nabalitaan ko, pinangsugal mo lang. Tapos ngayon, hihingi-hingi ka ng palugit. 1 linggo lang, promise. Eh, ano nga bang magagawa ko kung wala kang pambayad, di ba? Oh! Teka! Magkakaroon naman lang ng pera amo ko! Totoblein ko yung bayad! Ano? Totoblein ko yung bayad! Triplehin mo ang bayad. Kasi pagka hindi ka nakabayad ng utang mo,
Ipadudukot ko yung dalawang mata mo kay Roy. At pati na rin yung mata ng nanay mo. Pero yung sa nanay mo, isa lang muna. Kasi gusto kong makita niya kung paano ka nahihirapan. Liwanag! Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Tumigil ka! Man, huwag mo na masyadong isipin yun. Bawi na lang tayo next time. Ito kasi si Carlo eh. Pati mo sinunggaban yung bata para hindi nakatakbo. Eh, ang hirap kaya makakita dito sa costume ko. Ikaw ba't di mo hinabol? Paano ko habulin? Saan ka nakakita ng white lady na tumatakbo? Ayaw ka na? Naman? Ayaw ka na. Tigilan natin to. Ano ibig mo sabihin? Aman. Aman! Aman! Ayan. Aray. Ang sakit. Ang sarap talaga magpasay ng bulag. Aray. Ang sarap ba? Lagyan mo na. Lagyan mo na. Oh, sa'yo na yan. Oh. Apeng. Oh, Cholo. Napasyal ka. Kumusta nanay mo? Ayun o. Nanay ko pa rin. Kapeng. Kailangan ko sana ng tulong niyo. Bukas sasamahan ko yung amo ko sa bangko. Mag-withdraw ko kami. Tapos dadalhin namin sa warehouse. Meron siya kikitain doon. Meron siyang bibili na item. Okay. Kailangan ko hold upin niyo kami bago kami makarating ng warehouse. Mabahabang biyahe ko yun, kaya marami kayong oras para makasempo. 50-50 tayo. Magkano ba withdrawin ng amo mo? 1 milyon. Kailan yan? Oo. Bitawan mo yan.
Ikaw naman, magpakita ka naman ng konting respeto sa babae, hindi naman siguro tatakbo yan. Di ba, Marga? Pera ko. Ala pa ba, Joe eh? Alam mo naman siguro ginagawa ko sa taong hindi nakababayad ng utang sa tamang oras, di ba? Baka pwede mo naman ako bigyan ng balungit ba, Joe? Sa susunod na linggo, promise. Promise. Puro na lang kayo promise. Lagi na lang kayo ganyan. Vlog. Uy, meron akong impormasyon. Saglit. Meron akong impormasyon na siguradong magiging interesado ka. Okay. Ano impormasyon? May alam akong isang bentahan na magaganap bukas ng hapon. May isang grupo ng mga magsasaka na magbebenta ng isang item sa kaibigan kong negosyante. Anong item? Ang tawag nila sa item na to ay Golden Palos. Gawa ito sa purong ginto. Pero 1,000,000 lang ibibigay nung kaibigan ko sa mga magsasaka kasi hindi naman talaga nila alam yung tunay na presyo eh. Gusto ko ng porsyento. Yung mata mo yung porsyento. Sabi mo sa akin yung impormasyon. Hindi ko kukunin yung mata mo. Kahit 5%. 0. Sabi mo sa akin kung kailan at saan pagkatapos quits tayo. Pero wag ka na rin magpapakita sa akin kahit kailan. Maliwanag. So, saan? Anong oras? Bukas. 2:30 ng hapon dun sa lumang warehouse may Sampaloc. Salamat. Ulag. Tawagan mo si Balot. Man! Man, meron akong racket para sa atin. Meron kasi nagbigay sa akin ng impormasyon. Meron daw negosyante makikipagkita sa grupo na magsasaka para bumili ng isang item. 1,000,000 agad ang kikitain natin. Pwede natin silang hold upin. Ano? Gawin na natin. Tsaka kayang-kaya natin yun. Negosyante lang yun. Tsaka mga magsasaka. Di ba? Man. Alam mo man, meron akong kilalang isang singer at taga Quezon City. Lahat ng singing contest sinalihan niya sa mga barangay, lagi siyang natatalo. Kasi nga, kakaiba yung boses niya. Nagtatawanan siya ng mga tao. Pero alam mo, hindi siya sumuko. Patuloy pa rin siyang nagpursige. Kasi ang gusto lang naman niya, maging napakagaling na singer. At ginamit niya yung kakaiba niyang boses para makilala siya sa sarili niyang style. At ngayon, kilala na siya bilang isa sa pinakamagaling na singer sa kasaysayan ng Pilipinas. Si L.A. Lopez. Ako ay nagbalik sa init ng iyong yakap. Parang ibong sabik sa isang pugad. Nadanas kong lungkot nang kita'y aking iwan na di pa dinaras ng sino man. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan. Dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit. At yakap ko na din iyong ngiti.
Kailan ba yung racket na yan? Yun. Mamaya, sa Sampaloc, man, big time to. Sigurado pag nakuha natin to, number 1 agad. 1 million, one time, big time lang. O, sige. Pero puntahan muna natin sila Toto at si Carlo, ha? Kasi palagay ko kailangan kong mag-sorry sa kanila, eh. Hindi na kailangan. Oh, makinig kayo, ha? Ito, plano natin. Easy money! Tayo to, di ba? Oo. Ano to? Ayaw ko, chinelas na yan. Saan ba natin titirahin to? Doon na, sa warehouse. Oh! Kala ko usapan niyo ni Cholo bago dumating ng warehouse. Isipin mo, pag sa warehouse natin sila tinira, makukuha natin yung pera, makukuha pa natin yung item. Doble ang kita natin. Yan na. Ready kayo, ha? Ikaw, Boss Mr. Santos. Ako nga. Teka, di ba sila balot yan? Anong ginagawa niyan dito? Eh, paano ako makakasiguro na ikaw nga si Mr. Santos? O paano? Maging ingat kayo, ha? Maraming hold-upper dito sa Maynila. Salamat. Ano gagawin natin? Mano, yun na lang tayo. Ano, uwi, andito na tayo, hanggang na bakla. Eh, halimutan na natin yung item. Bulan na lang natin yung mga magsasaka. Total na sa kanila naman yung kapera. Kailan tayong tiyempo? Hindi pwede. Kailangan ko yung item. Yun yung pangako ko sa kausap ko, kanya yung item. Eh, gusto mong gawin ko yung nakaibaluta, diba? Wala na tayong magagawa doon. Hindi, bahala na, tiyempo ko. Eh, sigurado naman ako punta nila dun sa kuweba eh. Kailangan ko lang maunahan sila. Oo, sige. Tama. Malayo pa ba, Cholo? Sir. Lapit na po. Anong nangyari? Ba't ngayon na kayo? Relax ka lang. Susundan namin sila sa Tingnan to! Ano ginagawa ninyo? Ilang babayaan mo lang. Kailangan ba ba to? Yan, para hindi ka mapagdintangan. Oh, tinga! Open yan! Oh! Paano kung drugs na? Pag ganun, yung pera lang ang kukunin natin. Ayoko sa drugs, masama yun. Oh, malayo na to. May pambahin mo tayo dito. Man? Huwag mo problema kayo dyan. Bibili tayo nila kailangan magbayad. Ayaw na natin! Ang dami natin pera, tala ng yang!
kung uubusin sa lampanan yung pera mo, ha? Ngayon lang ako nakakita ng 1,000 sa buong buhay ko! Ang guwapo pala ni Vic Soto ng bata pa siya, ano? Ha? Teka. Hinto mo niyo muna doon, oh. Diyan. Patiin! Si Marga. Sinetap tayo ni Marga. Sandali. Sige, tara. Manong, tayo mo kami, ha? Teka. Balik. Ano ba yata yung manong sundan niyo yun? Wala. Hindi sinipot. So, paano ngayon? Back to original plan na lang. Thank you. Anong nangyari? Sinetap ka ni Marga, sir. No, this can't be! There must be another explanation! Sir, baka nakakalimutan mo. Kriminal si Marga. Isipin mo, sir. Sinet up ka niya. Talagang yan! Diyan siya sa second floor. Huwag ka mag-alala, pare. Makukuha natin ang pera natin. Saglit, ito na! Tato. Hello? Asan na kayo? Bakit ang tagal mo sumagot? Relax ka lang. Ano ka ba? Pabalik na kami sa kuweba. Punta mo na lang kami doon.
Tao! Uy! Nasaan boss mo? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Malis. Eh, si Bulag. Malis din. Uy, teka. Saan nagpunta? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag. Hindi ko rin alam eh. Sige. Abangan na lang namin sa loob. Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Eman ba yun? Hello, Badyaw. May problema tayo. Nandito si Paeng. Mukhang walang balak ibigay sa'yo ni Balot ang item. Si Paeng? Nasaan na yun? Ang alin? Yung bag ng pera. Nawawala. Inisip mo pa yun. Eh, puro peking pera ang laban nun. Pero huwag kang mag-alala mo ako. Dadalhin tayo ni Marga kung nasaan ang pera. Hane! Marga! Oo. Saglit, tigil dito. Dito nyo makukuha yung pera pati na rin yung rebuto ng Golden Palace. Pakawalan nyo na ako. Sige na, please. Hindi kita pakakawalan. At hindi ko nakikita ang pera ko. Oo. Huwag ka na maya. Nandito ka na rin lang eh. Opo na rin. No? Tayo na nangyari. Ito na ba yung anak mong kulang-kulang, ha, Paeng? Laki na. Lah! Yaman, kapare, anong bag natin, oh? Oo nga. Huwag kayo maingay. Bulag. Kano yung bag? Akin na yung bag. Tok. Ito. Yung tali ko, kalagin nyo. Bilis. Hindi yun. Diyos ko, ang tanga mo. Hold up namin yan. Huwag nyo na bilangin, 1 million yan. Eman, hindi. 1 million nga. 1 million play money, oh. Bulag, isoli mo to sa kanila. Baka kailanganin nila mamaya pag naglaro sila ng hold-upan. Yun. Ito na pala yung pinakahihintay nating lahat, eh, no? May dala ng ginto. Walang ilas! Kayo! Pulis ako! Wow! Ang dami namang sorpresa ngayong gabi, ha? Ano to? Wow, mali. Lakas din naman ng loob mo, bata, no? Ikaw na bagitong pulis laban sa aming mga
Kriminal sa loob ng barangay Husay. Cabinet ka pa nang galing, ha? Hindi ako kriminal, ha? Isa ka pa, tumahimik ka! Saan yung mga pa rin nyo? Tay? 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 Tay, gising, tay. Tay, gising. Ay, huwag, tay. Tay, gising. Tay, huwag. Eman, I'm sorry. Umalis ka na, hindi ko eh. Baka buta ka pa rin ibang grupo dito, hindi ka makalabas sa buhay dito. Umalis ka na, huwag ka na magpapakita kahit kailan ha. Ikaw pa yung dapat to. Sa'yo na lang. Kung may bala kayong balikan si Bajaw, huwag kayong matakot. Hindi niya kayo papatayin. Hindi niya kaya. Nasobrahan yata ng panonood ng pelikula. Akala niya magiging zombie lahat ng pinapatay niya. Babalikan siya. Kilala mo? Swerte pa rin ni Kapayeng, no? Kahit sa hukay, inamahan pa rin siya ng dalawang tapat sa kanya. Saan yung ibang grupo? Baka natatakot eh, man. Alam mo naman, mainit pa. Si Nikoy. Anong ginagawa mo dito? Ha?
Huwag kang mag-alala, wala na si Tatay Bog na lahat ng grupo sa Barangay Husay. Hindi na rin kami magkikikriminal. Tsaka mukhang na-promote ka na naman. Ano pa kailangan mo sa amin? Gusto ko lang magpaalam na maayos. Man, di ko gusto nangyari. Hindi ko rin ginusto na mamatay ang tatay mo. Nangarap ko lang na maging magaling na pulis eh. Nakuha mo na yung gusto mo. Na-promote ka na. Malis ka na. Yaan mo muna kami magluksa. Sana hindi na mag-gusto mga landas natin. Sana nga. Paalam, Eman. Eman. Nan. Relo ko. Anong gagawin natin, man? Hindi na tayo mang-hold up. Ba't pati mang-hold up? Marami man lang tayong pera. Bakit? Sino ba nagsabi sa inyo titigil tayo sa pang-hold up? Ikaw, sinabi mo kay Nikoy kanina. Okay lang din. Tanggapin natin na wala talaga tayong pag-asang maging hold-upper. Ako, mag-apply na lang akong call center. Hindi totoo yun, Carlo. Sinabi ko lang yun kasi pulis si Nikoy eh. Kailangan naman sabihin ko na hold-upper pa rin tayo. Oh. Hindi tayo titigil. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng Barangay Husay. Pagpapatuloy natin yung sinimulan ng tatay ko. Pinaghirapan niya yun eh. Bubuuin natin yung organisasyon, tas tayo magiging leader. Okay, man. Kung anong gusto mo, doon ako. Alam mo naman yun eh. Okay sana kung si Badyaw ang hold upin natin. Yun, kaganahan ako. May plano ako. Okay! Hoy! Grabe na diamante ito! Lagay mo na lahat dyan. May maiiwan ka dyan, Carlo, ha? Kita ka pa dyan, Iman?